Ang mga lamang dagat may kanya-kanyang paraan para depensahan ang sarili at maging namumukod-tangi sa kanilang uri. Katulad ng jellyfish o salapay at pufferfish o butete. Nakabibighani man tingnan, may dala rin silang panganib. Sa Mabini sa Batangas, may sisisirin kaming isda na kilala sa bilugan nitong katawan. Malatukang bibig na may 4 na ngipin at may kakayahan na palamurin ang kanyang sarili. Ito ang pufferfish o butete. Oras na para sa almusal ng white-spotted pufferfish. Sinusuyod niya ang mga damo pero naagaw ang pansin niya ng transparent na lamang dagat, ang zooplankton na salp. Pinunteriya ng pufferfish ang bago nitong target. Gamit ang 4 na ngipin nito, ulit-ulit na sinubukang kagatin ng pufferfish ang salp, isang maliit na lamang dagat. Hanggang sa nakagat niya ang tiyan nito. Pero appetizer pa lang yan sa butete. Sa Mabini sa Batangas, may sisisirin kaming isda, ang pufferfish o butete. Oras na para sa almusal ng white-spotted pufferfish. Ang sumunod niyang target, ang upside-down jellyfish na nakatago sa mga damuhan. Paulit-ulit na kinagat ng pufferfish ang jellyfish. Busog! Dahil hindi kabilisan sa paglangoy ang mga butete, may kakaibang paraan ito para makaiwas na maging hapunan ng malalaking isda. Yung pufferfish, kapag they feel threatened, ilalaki niya yung katawan niya to actually intimidate yung enemies, no? Yung kanyang mga predators. At saka kapag natatakot siya, papalakihin niya yung kanyang tiyan. They will puff in bladder, inflate their bladder, and doon sila magpapalaki to a size to up to 3 or 4 times their regular size. Pero hindi lang pagpapalaki ng sarili ang kayang gawin ng butete para makaiwas sa panganib. Ang isa pa niyang sandata, lason. Lubhang nakakalason ng butete kapag ito'y kinain. Ang lamang loob at balat ng pufferfish ay may lason na tinatawag na TTX o tetrodotoxin. Matapang at nakamamatay ang lason ng pufferfish kapag nakain ng tao, kahit palutuin ito. Sinasabing 1,200 times itong mas nakalalason para sa cyanide. At ang isang butete, kayang mambiktima ng 30 katao. Sa kasamaang palad, wala pang pangkontra sa bagsik ng lason. Marso nitong taon, nabiktima ng nakalalasong butete ang 3 tao sa Masbate matapos nila itong ulamin. Nakaramdam sila ng pagmamanhid at pananakit ng tiyan sa kabinawian ng buhay. Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BIFAR matagal nang ipinagbawal ang pangunguha at pagbebenta ng pufferfish para maiwasan ang pagkalason dahil dito. Nakasaad ito sa Fisheries Administrative Order 249. Maaaring makulong ng 2 buwan hanggang 1 taon at pagkamulta ng 10,000 hanggang 100,000 pesos kung mahuling lalabag. Pinaalalahanan din ng BIFAR na huwag kainin ng ilan pang lamang dagat na nakalalason gaya ng floral egg crab, devil crab at horny goby fish
o biya. Kung lason ang manlaban ng ilang lamang dagat sa kanilang mga predator, venom o kamandag naman ang dapat iwasan na taglay ng mga jellyfish. Sa bawat pagsisid, hindi laging nakabibighani ang makikita sa ilalim ng dagat. Pwede rin kasing makilangoy sa'yo ang box jellyfish. Gaya nito. Ang box jellyfish o salabay, dala-dala ang ituturing na isa sa pinakadelikadong kamandag. At kapag na-sting ng galamay nito, kaya nitong pumatay ng tao. So itong ganitong kalaki is enough to cause damage sa isang tao, no? Lalo na kapag may nagkaroon siya na anaphylactic reaction. From here, sa pagkakahawak ko, if you notice, pwede siyang hawakan dito lang sa ibabaw, pero wag na wag hawakan doon sa kanyang tentacles kasi nandun sa tentacles yung kanyang venom. Ang mga galamay ng box jellyfish o salabay, mayroong 5,000 na stinging cells na tinatawag na nematocyst. Ang mga cells na ito ay lumalabas kapag nakaramdam ng panganib ang jellyfish. Ang ibang na-sting ng jellyfish, makikita agad ang marka sa balat ng biktima. Gaya na lang ng nangyari sa anak ni Grace na si Alicia. Lumalangoy daw noon sa dagat ang anak niya sa Pangasinan. Nang bigla itong naghumiyaw sa sakit, ang binti at braso ng bata tad ng marka ng jellyfish. Hindi nila agad natukoy kung anong uri ng jellyfish ito. Mabuti na lang at naisugod nila sa ospital ang bata at naging maayos ang lagay. Sa kuha naman ni Hansel Versosa, tila mga sagoy ito na palutang-lutang sa tubig nang mag-high tide sa Cebu. Ito ang thimble jellyfish. Di kadaghan ba eh? Tayo na nagbahaw eh. Ala, inyo mo lagi butang dira. Kahit maliliit lang sila, kaya rin nilang makapambiktima. Kulitaws ba? Wala no. Nasa 10 bata raw ang nasting ng mga thimble jellyfish doon. Ayaw nga, sige. Nagpantal-pantal ang buong katawan pero wala naman daw napuruhan sa kanila. Madalas na sinasabing paunang lunas sa sting ng jellyfish ay buhusan ito ng suka. Pero tama ba ito? Ang payo ng professional diver na si Manny, Ayun po, first aid po natin is yun, kalimitan suka. Pero sinasabi namin i-wash agad ng hindi fresh water kundi salt water. Kasi pag fresh water ang i-winash natin, nasa pores yung sting nila, ang tendency palayo. Which is kung palayo, papasok sa pores. Kaya kailangan salt water din para ma-attract sila na lumabas. Tapos yung hindi makalabas, saka pa natin na-applyan ng vinegar. mapakamandag o lason man ang pagdepensa ng mga lamang dagat sa kanilang sarili. Importante para sila ay mabuhay. Kaya nasa atin ang responsibilidad para mag-ingat at maging maalam sakaling makakain o madikitan nito. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.